Magandang umaga po sa inyong lahat. 2:00 na po ng madaling araw at bigla akong nagising. Tapos ay hindi na ako makatulog kaya naisipan kong ituloy itong aking vlog. Gusto ko pong ipakita sa inyo ngayon ang pagre-rehabilitate nitong aking coconut bonsai. Matagal na po itong aking bonsai na ito, pero sa paglipas ng panahon ay napabayaan ko kaya lumaki na ito at kasing taas ko na ngayon. Wala naman akong gaanong space sa paglalagyan nito pagka lumaki kaya ibobonsai ko na ulit ito. Maliit ho ito dati, mga 12 inches lamang, at ginagamit ko pa ito na sabitan ng pera pagka bagong taon. Alam niyo na, nakikiuso. Pero siyempre ang pera namang isasabit ko ay mga halagang 10 piso lamang. Ganito lamang ho ang gagawin natin para maibalik ito sa pagiging bonsai. Lilinisin ho natin yung pinakapuno, yung pinagmula ng mga dahon, at aalisin natin yung mga natuyong sangha, lahat hanggang doon sa may pinakabungo. Pagkatapos ay aalisin natin yung gahong, ang tawag doon sa amin ay pinakabalok. Yung gahong nakakapit na parang kulambo doon sa puno. Lahat ho yun ay ating aalisin hanggang sa makita yung puno talaga ng niyog. Kailangan ho ay linis na linis talaga para kitang-kita ang niyog na nagmula doon sa bungo. Pagkatapos ay aalisin ho natin lahat yung mga malalaking sanga at ang ititira lamang natin ay yung pinakatalbos. Yung talbos ho, ang ibig sabihin ay yung hindi pa nabuskad na dahon. Ito nga pala ang aking niyog ay naalis na yung pinakabao. Kaya ang nakalapat na lamang ho sa lupa ay yung kanyang mga ugat na nakataas siguro mga 3 inches ang taas mula sa lupa. Kaya kailangan ay mayroon itong pakapitan para hindi matumba. Tanyo, at sa katagalan ng hindi ko ito naiintindi ay bumitiw na yung bao dun sa kanyang bungo. Ay nakakapanghinayang dahil hindi ko na nakita kung saan napalagay yung bao. Dapat ay may nakalagay na bao para mas magandang tingnan ang bonsai, dahil nakikita ko doon sa ibang nagbubonsai yung bao ay kanilang nilalagyan ng wood varnish para mas magandang tingnan. Kaya lang nga, ayun, hindi ko maintindihan kung saan napalagay. Kaya ugat na lamang ang kanyang pangkapit doon sa lupa na nakalagay doon sa malaking paso na aking binili. Pero medyo okay din naman, nakakatindig. Kaya nga lamang ay siyempre mayroong alalay na isang tuod ng kahoy na ikinapit ko doon sa
puno ng niyog. Nga pala po, ang kailangan po ditong panglinis ay talagang napakatalas na cutter o kaya ay kutsilyo, dahil kahit paano ay mahirap din naman hong alisin yung talukap na nakabalot sa niyog. Pasensya na kayo at dahil sa kalamigan siguro at naririto ako sa balkonahe ay talagang parang medyo nagbabara, nagkakaiba ang aking lalamunan. Ayun, kita gaon ninyo yung malaking dahon na aking pinutol. Yan ho ang nagpapataas dito sa aking bonsai. Kaya inalis ko siya para mapigil ulit ang paglaki ng ating niyog. Lahat ho yung malaking dahong iyon ay ating tatanggalin at ang matitira lamang ay yung sinasabi ko nga kanina, yung nag-iisang talbos sa gitna. So, ang magiging itsura ng ating niyog ay yung ugat na nakatanim dun sa lupa, pagkatapos ay yun ang kanyang bungo, at mula dun sa bungo ay kailangan dun manggaling ang talbos na wala nang malalaking dahon. Pagtatagal ay makikita natin na yung talbos, syempre yung unang lalabas sa talbos ay malaki pa ring dahon dahil hindi nga natin na-control yung pagiging bonsai ng niyog. Pero in the long run, ayun pong mga talbos na yun na susunod, dahil nasusupil yung paglaki niya, ay maliliit na lahat. At pagka maliliit na yung dahon na lumalabas, ay doon natin masasabi na malapit na maging perfect ang ating coconut bonsai. Pero matagal pa ho yun. Napakatagal magawa ng isang bonsai. Dati ho ay marami tayong bonsai. Kaya lang ay maraming pinagkakabalahan. Kaya medyo napabayaan ko yung ibang coconut bonsai. At siyempre, pag hindi naiintindi ang halaman, ay namamatay ito. Kaya isang aral, dapat po ay inaalagaan natin ang ating mga halaman. Lagi nating dinidiligan para palaging maganda ang paglago nito. Kaya lamang, ayun nga, saka ko lamang nalilingil itong aking coconut bonsai pag dumarating ang Pasko. Saka ko lamang nabibigyan pansin. Siyempre, hanap ang paghahangiran ng mga sasampuin. Ay tapos, ngayong Pasko, ay wala na palang sasampuin na papel. Kaya, siyempre, madadagdagan ang isasabit. Mga 20 na ngayon ang isasabit dahil yun na lamang ang pinakamababang denominasyon ng ating pera na papel. Ay wala na din niya para pong 20 papel. Kaya ang mangyayari po ay talagang malaki na ang ating sasabit at magiging 50 na, dahil 50 na ngayon ang pinakamaliit na perang papel ng Pilipinas. Ari po ay ang tingin ko kanina ay ayos na yung aking ginawa. Dahil naalis ko na yung karamihan sa malalaking dahon. Pero ano ka ito, at sa huli kong tingin, ano baga at nakabalandra pa yung isang malaking dahon.
Paano ka naman magiging bonsai ang ating niyog kung mayroong malaking dahong gano'n? Kaya ayun, hanap ulit tayo ng magandang tayo, ng magandang spot para ating matanggal ang dahon na iyon. Kitagahunin niyo yung mahabang sanga ng gumamela na pinagpapakapitan ko sa ating bonsai. Kaya ho tumutugay ang ating coconut bonsai dahil doon. So ganyan na po ang kinalabasan. Ganyan ang itsura ng ating ginagawang coconut bonsai. Mayroon pang isang mahabang talbos, pero pagka po yan ay bumuskad, may sisibuliling maliit na talbos, kaya aalisin uli natin yan hanggang sa palitan ng paliit yung matitirang dahon. Sana po ay may natutuhan kayo dito sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat.